Hello guys! So for this lecture, ang gagawin natin ngayon ay magre-release ng beams. So dito tayo sa step 6. Ang ibig sabihin ng release is papatayin natin yung moment. So wala siyang may transfer na moment sa ends. For example, itong mga stringer beams na yan, yung kulay green, ang assumption natin dyan is simply supported. So yung end moments nito, hindi magtra-transfer dito sa beam. Ayan, sa supporting beam. Otherwise, kung ang mga stringer niyan, i-model natin siya as fixed, magkokos siya ng torsion dito sa mga supporting beams. So ang gagawin natin is papatayin natin yung kanyang end moment or i-release natin siya. So lahat ng stringer beams dito sa second floor, tsaka sa third floor ay i-release natin. Same thing with sa may landing beams. So dito sa STAAD, i-select natin si third floor kasama yung second floor beams. Second floor columns, okay? Second floor columns, tsaka third floor beams. And then, view selected objects only. Tapos, isometric view. And then, i-adjust ko lang ng konti. Ayan. Para makita ko yung mga beams na stringer beams. Okay? So, which is ito. Yan muna. Mga beams. Kasama na dyan yung landing beam. So, mapapansin nyo na lahat itong mga stringer beams na yan, walang, hindi siya mag-transfer ng moment sa supporting beam. Pero, exempted itong, ibang case naman itong landing beam. Okay, so, ito, iminodel ko pa rin siya na cantilever, simply supported beam. Ibig sabihin, hindi pa rin siya mag-transfer ng moment dito sa column. After that, i-right-click natin siya and then go to Properties. Tapos, Change Release at Start. And then, i-click, ayan, check MZ and then Assign. Then close. Oops. Okay, so isa lang ang kanyang pinili. So let us try this one. So select ko yan. And then assign to selected beams. Yes, ayun. And then likewise, gawa ulit tayo, dito naman sa beam, ito. And then, change, release at end. Ayan. And then, MZ, and then assign. Okay. Click natin siya. So, wala siyang select. So, i-use cursor to assign. Ayan. Pwede yan. Then escape. Ngayon, i-check ko yan. Yung start MZ. So, okay siya. Then, end MZ. Yan. Next is, ngayon, tingnan natin ito. Okay? So, yung green, which is the start node, yan ang ating i-release. Pero itong end node nito, yung kulay blue na this part, hindi natin siya i-release. Instead, itong kabila ang ating i-release. Okay, so same thing here. Ito, start node lang. Ganun din dito, yung start node lang. So, i-click natin yan. And then, I use cursor to assign. At dagdag natin yan. Ito, tsaka yan. Tapos, escape. Dito naman sa end MZ, ganun din. Use cursor to assign. And then, dito.
Tapos, ayan, tsaka ito. Then escape. So, ibig sabihin nun, if you will look at this beam, naka-release siya dito sa start, tsaka dun sa end node. Ganon din dito sa beam na yan. So, yan ang start node. Mapapansin nyo, ito yung tatlong beams na yan. Tsaka sa end node, ayan. Ayan yung tatlong beams. So, ito yung sa third floor. Next, ang pipili natin is yung sa second floor. Tsaka yung first floor columns. Yan ang ating isa-select ngayon. Then, piliin ulit natin si Start MJ. And then, use cursor to assign. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, ganun din kay end MJ. Use cursor to assign again. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, close. Ngayon, i-check natin to kung saan ang start. So, ito ang start. Tapos yan. Dito yung start. And then here. Yun yung start. So, balik tayo. Nawala yung dito. So, click mo lang si properties. Then, balik ka kay specifications. Okay. So, balik tayo kay start MJ. And then use cursor to assign. Ito. Tapos, end MJ. Assign mo ulit. Okay. Then, let's check. So, start. Make sure na naka-highlight itong assign geometry. Yan. Tapos, and MJ. Okay, so looking good. Now, if you will view everything, ganyan ang itsura niya. So, start MJ. Then, gawin natin side view. Ayan siya. So, start Ayan siya. So, ito yung naka-release sa start and then release sa end. Okay? So, check natin sa third floor tsaka sa yung landing na yan. Okay, so start MJ. Ayun yung landing. And then end MJ. So, okay na. Then, balik tayo sa second floor naman. So, start MJ. So, okay siya. Tsaka yung end MZ. So, natapos na tayo dito sa step 6. Ngayon, mag-o-offset na tayo. Ang purpose ng offset is, for example, yung roof beam, sa taas. So, check natin si roof beam. Tsaka si third floor columns. And then, label settings natin, section outline. Yan. Okay. So, ang idea natin dito, yung top of beam, i-align natin siya sa top of column. Okay, so if you will look here, tsaka ito, yan lang. Ito.
So, itong top ng beam, i-align natin siya sa top of column. Ngayon, ang height nitong beam na yan is 0.3. So, ibababa natin to ng 0.15. Okay, so in short, lahat ng roof beam, since 0.3 ang height, i-offset natin siya pababa ng 0.15, which is like this. So, display whole structure, and then click ko si R1. Ayan. So, lahat ng roof beam, tamang-tama, 0.3 ang height. So, ulitin ko lang, no? Ayan. So, i-select ko si roof beam. Tapos, specifications. And then, go to beam. Tapos, sa may offset. And then, Y. So, yung center line, yung center niya, ibababa natin ng negative 0.15 at i-assign natin siya sa start. And then, you click assign. Yan. So, mapapansin nyo, lahat ng start node bumaba. Okay, so ganun din yung kabilang node or which is the end node. So, click mo ulit si beam. So, take note ha. Let's say, naka-unselect tayo. So, balik tayo sa properties. Click mo si R1. Yan. Then, go back to specifications and then beam. Tapos, offset. This time, you click end and then Y, negative 0.15 and then assign. Yan. Now, let's look at this beam and column. So, if you will look closely, mapapansin nyo na bumaba siya ng 0.15. Ngayon, lagyan natin ng outline. So, mapapansin nyo na yung top ng column coincides with the top of beam. So, we will do the same thing with the third floor beam tsaka sa second floor beam. Okay, so let's display whole structure. And then, i-select natin ngayon si third floor beams, tsaka second floor column. Then, selected objects only. Tapos, check natin ngayon sa properties. Patayin muna natin yung mga ayan. Gagawin kong none para mawawala yan. So, punta tayo ngayon kay R2. So, yan ang R2 and then ito naman ang R3. So, ang meron na beams dito sa third floor, you have R2, R3, and no more. So, ang R2 natin, the height there is 0.3. Siyempre, i-offset natin ito ng negative 0.15. Tapos, itong R3 naman, i-offset natin siya ng negative 0.17. Okay, so dito tayo ngayon kay 0.3. So, balik tayo kay specifications and then beam and then offset Y, negative 0.15. So, nakastart siya and then assign. And then, beam ulit. Tapos, offset this time and negative 0.15 and then assign. Next, balik tayo sa properties. Punta tayo ngayon kay R3. So, 0.34 lahat yan. Punta tayo kay specifications and then beam, offset, start, negative 0.17. Ngayon, yung 0.17 na yan, that is 0.34 divided by 2. Tapos, offset again, this time, and then negative 0.17, and then assign. Okay. Meron pa tayong nakalimutan.
Ito kayang landing beam. Kailan pa ba natin siyang i-offset? Hindi na. Okay? So, punta ako ngayon sa second floor naman. So, display whole structure sa second floor. And then, selected objects only. Back to properties. So, i-click ko lang simula dyan sa R1, R2, R3, 4. Yan. So, ito ngayon, ang meron dito sa second floor, you have R4, tsaka R5, and R6. So, R4, tsaka R5 lang ang ating i-offset. So, yung R4, yung mga stringer beams na yan, i-offset natin siya ng negative 0.18. Okay, so specifications, beam offset negative 0.18 assign, then beam offset, and then end negative 0.18, and then assign. Tapos, click natin ngayon si R5. Yan. So, this time, ang offset nitong R5 is 0.2. So, specifications, and then beam, and then offset, negative 0.2, assign. After that, beam ulit. This time, you click offset, pero end, and then ang Y is negative 0.2, and then assign. Okay, meron pa ba tayong i-offset? Itong first floor. Okay. Kasi, yung top of first floor beam, yan din yung top of flooring. So, select natin dyan. Ngayon, tingnan natin kung anong property assignment niyan. Kung anong R. So, siya ay nasa R6. So, R6, 0.42. Ngayon, ang offset nito ay 0.21. Okay, so offset, negative 0.21. Assign, offset again, negative 0.21. And then, and tapos assign again. Next. So, natapos na natin itong offset. Ayan, yung mga pinaggagawa natin kanina. So, pupunta na tayo ngayon sa diaphragm. Ang purpose naman ng diaphragm is, let's say, balik tayo dito. So, display whole structure. Punta tayo dito sa first floor. Ayan. Ngayon sa first floor, meron tayong flooring dyan or may slab. Ganon din dito sa second floor. And then third floor, meron siyang slab. And then dito, first floor may slab. Second floor, may slab. Third floor, merong slab. Pero sa roof deck, wala siyang slab. Ano? And then, pwede rin nating i-assign na may diaphragm dito sa roof deck. Ang purpose ng diaphragm para kay stud is dito siya magko-compute ng center of mass tsaka center of rigidity. Okay, ibig sabihin, sa lollipop system, o kaya yung lump mass system, nandito yung weight na sa floor level. Okay? Which is at first, second, third, and then pwede rin sa third roof deck. Pero, isa pa, ang purpose naman ng diaphragm is yung displacement at a joint on this level is magiging as much as possible, pare-parehas sila ng displacement at that level. Okay, let's say, for example, at this joint, nag-move siya ng 5 mm to the right, mag-move din tong kabilang joint 5 mm to the right. So, parang ganun ang idea. Ibig sabihin, isang mass, etong third floor level. Okay, so punta na tayo ngayon sa pag-assign ng diaphragm. So,
Ang kailangan nating malaman dyan is yung height. So, punta tayo ngayon kay specifications. And then, click mo si node. Tapos, click mo si floor diaphragm. And then, make sure na dito may number 1. And then, yung height niya is from the base. So, ang height nitong first floor ay, click mo lang, that is 1.5, ano? And then, make sure na do not check define floor range. Ayan, blanco mo lang yan. And then, do not take floor range. Ayan, importante wag mong checkin yan. Tapos, make sure na nakaselect yung calculate. Then, you click add. Tapos, make sure na nakacheck ito. Yan, highlight, assign geometry. So, ayun. Okay, next. So, ang ating rigid height, first diaphragm is 1.5 meters from the ground. Next naman, ang height niya is ito. So, that is 3 plus 1.5, magiging 4.5 meters ang diaphragm natin for level 2. So, beam, node again. Okay, node. Tapos, floor diaphragm. Ngayon, number 2. Then, your height is 4.5. Then, you just click add. Tapos, node again. Floor diaphragm. And then, 7.5. Then, add. You don't need to click assign. You just click add. Ngayon, yung 7.5 na yan, oops. Okay, pagka ganyang may mali tayong nagawa, punta ka lang dito kay utilities, sa command file. Dito tayo pwede mag-edit. Ayan, dito, click mo na lang yan. Then, ayun. So, ito, diaphragm 1, 1.5, 4.5, meron tayong napindot na joint. Diyan tayo mag-edit and then just click save, then close. Tapos, balik tayo kay specifications. Ayan. Diaphragm. Check natin yan. So, diaphragm 1, pwede tayong ayan, front view. So, diaphragm 1, diaphragm 2, and then diaphragm 3. Okay, so the height there is 7.5. If you want to verify, punta tayo dito kay utilities. So, node tools, node to node distance from base up to this node ay 7.5. Okay, so, note, although there is no floor at roof level dito sa taas, it is necessary to assign diaphragm to roof level for stud to check drift at roof level. After assigning diaphragms, check, highlight, assign geometry. Okay, so mag-assign din tayo dito sa roof level. Okay, ang purpose pa nitong diaphragm pala is dito nagbe-base ng computation ng drift. Okay, so take note, make sure na ang diaphragm mo nandun yung mga location ng nodes. So balik tayo sa node, so floor diaphragm 7.5 plus 3, so magiging 10.5, and then ayun, do not check define floor range. Then you click add. Okay, so 1.5, 4.5, 7.5, then 10.5. Okay, so thank you for listening.